May nakakagulat po ngayon at nakakakilabot na ginagawa ang mga Amerikano sa kanilang bansa. At ito po ay pag-uusapan natin ngayon. So magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga kapatid natin, sa lahat po ng mga kababayan natin. This is me, we are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito po natin pinag-uusapan ang patungkol sa salita ng Diyos. Siyempre, mahalaga po yan mga sangkay. Ito pong Biblia. At siyempre, pinag-uusapan din po natin dito yung mga nagaganap sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright, so ngayon, pag-uusapan naman po natin mga sangkay, itong pambihirang ginagawa ngayon ng Amerika. At kung ano yan, pag-uusapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, sobrang nakakagulat itong ginagawa ng US ngayon. Kasi sa mahabang panahon, nakita po natin ang Amerika na lumalangoy po sa makamundong kalayawan. Las Vegas pa lang, alam na po natin. California pa lang, alam na po natin mga sangkay kung anong mayroon doon. 'Di ba? Yung Hollywood pa lang, mga sangkay na kung saan. Pati yung pangalan ni Jesus ay binabastos na po ng mga artistang ito ng Amerika. Pero ngayon, mga sangkay, mayroon pong pagbabago sa ilalim po ng pamumuno ni President Donald Trump. Aba, ayon po kasi dito mga sangkay sa balita, eto, ipapakita ko po sa inyo. Sinong mag-aakala na mangyayari ito? Breaking! The entire Bible is being read from Washington, D.C. over the next 7 days live on TV. This is incredible. I am thankful for this. So, ino-honor ngayon ng United States of America ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita, ng salita ng ating Panginoon. Tayo mga sangkay sa ating bansa may ganyan din po. 'Di ba? Mayroon po tayong National Bible Day or National Bible Month. Kaya nga lang hindi po masyadong pinapahalagahan mga sangkay ng iilan o marami sa ating mga kababayan. But sa US, mga sangkay, tingnan po ninyo. Nagbabalik na po ang Amerika sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon dahil sa mahabang panahon pinamunuan ng US ng mga hindi makadiyos na mga namumuno. Ngayon mga sangkay, ito, tingnan po natin. Ito po yung balita. Hindi po ito basta trip lamang, kundi ginawa po nila itong special. Today, President Trump is also set to take part in a week-long public Bible reading event called America Reads the Bible. Organizers say Trump will deliver a video message from the office reading from 2 Chronicles chapter 7. So yun po mga sangkay, napaka-special ng event na ito para sa kanila. O ito, America Reads the Bible. Tingnan po natin. Grabe, no? Nakakatuwa. Farmers, nurses, pastors, all of us coming together to read one book. We believe the Bible is the foundation of everything in our nation. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. It's so appropriate. Grabe. Isipin nyo to mga sangkay. Ito po. Ito po yung speaker. House Speaker ng House of Representatives ng US. Pero tingnan nyo, dala-dala po niya ay Biblia. Wow. Grabe. Sino mag-aakala mga sangka ng yung US ginagawa na po ito? Pambihira. So ito pa mga sangka, ito po yung day 1. In the beginning, God created the heaven and the earth.
Wow. And the earth was without form. And God said to Noah, Make you an ark of gopher wood. Rooms shall you make in the ark, and of every living thing of all flesh, 2 of every sort shall you bring into the ark. And I will make of you a great nation, and I will bless you, and make your name great. And the man bowed down his head and worshiped the Lord. Wow. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham. Kilala niyo yun, mga sangkay? Siya po ay ang speaker ng House of Representatives. And look at him. Dala po niya yung Bible at nagbabasa po siya ng Biblia. Bowed down his head and worshiped the Lord. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham. Grabe. So talagang nakaka-amaze itong ginagawa ngayon ng US. At ito mga sangkay. Tingnan po natin dito. Binalita din po ng ABS-CBN News. But we are going to protect Christianity. And if you look what's going on throughout the world, you look at Syria, where if you're Christian, they're chopping off heads. You look at the different places, and Christianity, it's under siege. I'm a Protestant. I'm very proud of it. Presbyterian to be exact. Grabe. Sabi po niya mga sangkay, ang mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon ay inaatake sa maraming mga bansa. Kung kaya't mga sangkay, ang pinapaliwanag dito ni Donald Trump, siya po ang Pangulo na pumoprotekta sa mga Kristiyano. But I'm very proud of it. Very, very proud of it. And we've got to protect because bad things are happening. Very bad things are happening. The Pope isn't being told that. Okay, so yan po yung pasabog ni Donald Trump. Talaga nga namang nakakatuwa itong ginagawa ngayon ng US, mga sangkay, na sila po ay nagbabasa ng Biblia, binigyan po nila ng ilang araw po ito, mga sangkay. Dire-diretso po ito eh. Ayon po dito, 7 days. Nagagawin po nila ito, mga sangkay, na pagbabasa ng banal na aklat. Walang iba kundi ang Biblia. So ngayon, mga sangkay, bakit importante ang pagbabasa ng Biblia? Pakinggan po natin ito. Reading the Bible every day. That's crucial. That's a spiritual discipline. Reading the Bible every day is not the way to go to heaven. That's just another rule. No, but the reason we read the Bible every day is to hear from God. That's the reason, mga sangkay. Para marinig po natin ang ating Panginoon, basahin po natin ang Biblia. That's what I want. I want to know you better. I want to hear from you. Because there are a lot of difficult issues in life and I can't figure them all out. Give me wisdom. So I'm going to position myself to open up my heart to read your word so that then you can speak to me more clearly. Right. That's right. Reading. So, yan po ang purpose, mga sangkay, kung bakit kailangan po natin ang Biblia na basahin. Ito po ang kahalagahan, mga sangkay. And I'm going to read the scripture from the Bible, mga sangkay, in 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. The Bible says, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Alam nyo, lahat ng mga nagbabasa ng Biblia, binibless ng ating Panginoon at may guidance. Kasi ang Biblia po, ito po ay kinasihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hindi po ito katulad ng mga libro, mga sangkay, na gawa lamang po ng tao na wala pong paglukob ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ito, gumamit ang Diyos ng maraming mga tao sa loob po ng napakahabang panahon para mabuo itong salita niya. At kinasihan niya po lahat ng iyan. At ito po ay nagsasaway, nagtuturo ng katotohanan, nagsasaway sa kamalian, nagtutuwid sa mga likong gawain, mga sangkay, at nagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan po ang kinagandahan ng Biblia. At ayon po sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag daw po natin kakaligtaan na basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan, araw at gabi, upang matupad ng tao ang lahat na nakasaad doon. Alright?
So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.